Kamusta po kayong lahat? Ako si Dr. Renato Benti. At ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Ang lihim ng malusok na kalamnan para sa mahabang buhay. Kung ang susi sa pakbaliktad ng pakawalaeng kalamnan dahil sa edad ay hindi nakatago sa mga suplemen o sa mga nakaakit na chia seed puddings na bumabaha sa social media, kundi sa isang simpleng pagkain na tahimik na nagtatayong ang kalamnan at nagpapahabang ang buhay sa makultura sa buong mundo sa loob ng maraming henerasyon, sa loob ng maraming dekada. Sinabihan tayo na ang protina ay protina, na basta't nakakamit mo ang iyong pang-araw-araw na gramo, hindi mahalaga kung saan ito nanggaling. Ngunit pagdating sa pagpapanatiling lean mass, pag-optimize mitochondrial function, at paglaban sa isang kondisyon na kilala bilang sarcopenia, ang paniniwalang ito ay malayo sa katotohanan. Ang sarcopenia ay isa sa mga pinakanababang pinapansin na sanhing pagtanda. Hindi lamang ito ang pagkawalang umaskang kalamnan. Ito ang mabagal na paghinang ng lakas, sigla, at kalayaan. Ito ang nagpapabago sa isang masiglang 60 taong gulang sa isang taong nahihirapang umakyat ng hagdan sa edad na 70. Ito ang nagpapabago sa isang aktibo, matatag na katawan sa isang mahina, insulin-resistant, at metabolically sluggish. Ngunit narito ang pag-asa. Ang sarcopenia ay hindi maiwasan. Hindi ito isang nakatakdang resulta ng pagtanda. Ito ay isang biological na proseso na maaaring pabagalin, baliktarin, at kahit pigilan kapag naunawaan natin ang mga pangunahing sanhi nito. Sa antas ng selular, ang kalamnan ay hindi lamang tissue para sa paggalaw. Ito ay isang metabolic organ. Kinokontrol nito ang glucose, sumusuporta sa mitochondrial density, at gumagawa ng mga molekul na tinatawag na myokines na nagbibigay senyales sa utak, atay, at maging sa immune system. Kapag humina ang kalamnan, hindi lamang ang lakas ang bumababa. Ito ay ang iyong metabolismo, balanseng hormone, at ang iyong katatagan sa stress. At narito kung saan ito nagiging kamangha-mangha. Habang ang lahat ay tila nag-usap tungkol sa mga superfoods, chia seeds, flax, acai, ang mangga pakay na ito, bagamat masustansiya, ay hindi ang pangunahing depensa laban sa pagkawalang kalamnan. Ang tunay na sandata laban sa sarcopenia ay nasa isang pagkain na mayaman sa sustansya na sumusuporta sa muscle protein synthesis, mitochondrial repair, at mangga pathways ng longevity signaling tulad ng mTOR at AMPK. Sa episode na ito, alamin natin kung ano ang pagkain na iyon, kung paano ito gumagana sa cellular level, at kung ano ang ipinapakita nga pinakabagong pananaliksik tungkol sa kapangyarihan nito na muling bumuo nga kalamnan, magpababa ng pamamaga, at magpahaba ng health span. Susuriin natin ang 6 na pangunahing pananaw na sinusuportahan ng agham, mula sa mga amino acid profile at mitochondrial biogenesis hanggang sa hormonal modulation at anti-inflammatory signaling. At sa huli, makakaroon ka ng malinaw na praktikal na estratehiya upang makabuong lakas at metabolic resilience sa anumang edad. Dahil ang TOTU ay ang kalamnan ay hindi lamang para sa mga atleta, ito ay para sa mahabang buhay. At sa pagtutok sa mga tamang pagkain, hindi sa mga uso, maaari mong baliktarin ang biological clock, buhayin muli ang iyong enerhiya, at protektahan ang iyong katawan laban sa tahimik na epidemya ng sarcopenia. Simulan natin ang unang pangunahing pananaw, naunawaan kung bakit ang ating mga kalamnan ay humihinto sa pagtugon sa mga senyales na dating nagpapanatili sa kanila na malakas. Kung naramdaman mo na anuman ang daming na protina na iyong kinakain o gaano kadalas ka mag-ehersisyo, ang iyong mga kalamnan ay hindi na tumutugon sa parehong paraan, hindi mo ito ginuguni-guni. Iyan ang anabolic resistance. Sa kornito, ang anabolic resistance ay ang pinababang kakayahan ng tissue ng kalamnan na mag-synthesize ng bagong protina bilang tugon sa diet at ehersisyo. Ito ay parang ang switch ng pagbuo ng kalamnan ng iyong katawan ay nagsisimulang barado sa pagtanda. Kahit na nagbibigay kang tamang sustansiya at stimuli sa pagsasanay,
Ang panloop na makinarya na nagpapalit ng mga input na iyon sa bagong muscle fibers ay nagiging mabagal. Ngayon, narito ang nangyayari sa cellular level. Kapag bata tayo, ang ating muscle cells ay lubhang sensitibo sa mga amino acid, lalo na ang leucine, na nagsisilbing susi sa pag-ignition para sa mTOR pathway, ang molecular switch na nag-trigger na muscle protein synthesis. Ngunit sa pagtanda, ilang bagay ang nagsisimulang makialam. Una, ang talamak na low-grade inflammation, na minsan ay tinatawag na inflammaging, ay nakakagambala sa pagbibigay senyales sa pagitan ng mga cell. Ang managpapaalap na molecule tulad ng TNF-alpha at ELNs ay lumilikhang oxidative stress na nakakasira sa mitokondriya, ang maliliit na pabrika ng enerhiya sa loob ng ating muscle fibers. Kapag bumababa ang mitochondrial function, bumabagal ang produksyon ng ATP at nawawalan ng enerhiya at kakayahang tumugon sa paglago ang kalamnan. Pangalawa, malaki ang papel ng insulin resistance. Ang insulin ay hindi lamang tungkol sa glucose. Ito rin ay isang anabolic hormone na tumutulong sa paglipat ng mga amino acid sa muscle cells. Habang bumababa ang insulin sensitivity, humihina ang paghahatid ng mga amino acid na ito na lalo pang nagpapababa ng stimulus para sa pag-ayos at paglago. At pangatlo, humihina ang nutrient sensing. Ang mga receptor na dating nakakakilala sa mga amino acid at nag-activate ng mTOR ay nagiging desensitized, na nangahulugang ang parehong pagkain na nagpatibay ng kalamnan nung ikaw ay nasa 20 ay halos hindi na nagre-rehistro sa iyong 50s. Ngunit narito kung saan nagsisimulang mahugis ang solusyon. Malaki ang pagkakaiba ng uri ng protina na iyong kinakain. Ang mapinakmumulan na nakabase sa halaman tulad ng chia seeds, flax, o quinoa ay naglalaman ng ilang amino acid, ngunit kulang sila sa leucine density at digestibility na mahusay na nagpapasigla sa muscle building switch. Sa kaibahan, ang isang pagkain na mayaman sa sustansya na puno ng bioavailable essential amino acid, micronutrients, at anabolic cofactors ay maaring balewalain ang anabolic resistance at buhayin muli ang muscle protein synthesis. Nagbibigay ang pagkain ito hindi lamang ng optimal na leucine threshold, kundi pati na rin ng mapangunahing sustansya tulad ng creatine, carnitine, at B vitamins na nagpapahusay sa mitochondrial energy metabolism. Kapag pinagsama mo ang pagkain ito sa resistance training, malakas ang synergy. Ipinapakita ng mga pag-aral na ang mga matatandang kumakain ng mataas na kalidad na protina na mayaman sa leucine pagkatapos ng ehersisyo ay nakakaranas ng hanggang 50% na mas malaking pagtaas sa muscle protein synthesis. Kumpara sa mga umaasa lamang sa plant-based na protina, hayaan mong ipaliwanag ko ito sa isang simpleng halimbawa. Isipin ang iyong kalamnan bilang isang bombilya. Ang switch na nagpapailaw dito ay leucine, ngunit sa paglipas ng panahon ang switch na iyon ay kinakalawang, barado ng oxidative stress at pamamaga. Maaari mo itong patuloy na i-flip, ngunit walang mangyayari. Ang ginagawa ng pagkain ito ay nililinis ang switch, nagbibigay ng tamang boltahe, at ibinabalik ang connection upang umilaw muli ang ilaw. Kung ang pagpapaliwanag na ito ay tumatatak sa iyo sa ngayon, mangyaring pindutin ang like button, mag-iwan ng mabilis na komento, at mag-subscribe. Nakakatulong ito upang mas maraming tao ang makatuklas ng ganitong uri ng nilalaman sa kalusugan na sinusuportahan ng agham at sinusuportahan ang aming misyon na gawing praktikal ang agham ng mahabang buhay para sa lahat. Susunod, susuriin natin kung bakit hindi lahat ng protina ay pantay-pantay at kung paano ang profile ng amino acid ng pagkain ito ay nagbibigay. Dito ang isang natatanging kalamangan sa pagpapanatili ng kalamnan na hindi kayang tapatan ng mga plant-based na protina. Madalas nating naririnig ang pariralang protina ay protina, ngunit sa mundo ng cellular metabolism at longevity, malayo iyon sa katotohanan. Sa unang tingin, tila ang 20 gram protina mula sa chia seeds ay kapareho ng 20 gram protina mula sa itlog, isda o karne. Ngunit sa loob ng iyong katawan, ang mga protina na ito ay makaiba ang pag-uugali. Ang mahalaga ay hindi lamang ang dami ng protina, ito ay ang kalidad, ang digestibility,
At pinakamahalaga ang profile ng amino acid. Narito ang nangyayari sa cellular level. Ang tisyong galamnan ay nangangailangan ng mga tiyak na essential amino acid ang mahindi kayang synthesize ng katawan ng mag-isa upang makabuo ng magabagong istruktura ng protina. Sama ito, isa ang namumukot tangi sa lahat, ang leucine. Ang leucine ay nagsisilbing isang molecular signal na nagsasabi sa katawan na oras na upang bumuo. Direkta nitong ina-activate ang mTOR complex, ang parehong pathway na nag-trigger ng muscle protein synthesis. Isipin ang TOR bilang isang uring ng construction foreman sa loob ng iyong mga cell. Kapag lumitaw ang leucine, sinisenyasan ng TOR ang mga ribosome na simulan ang pag-assemble ng mabagong muscle protein. Kung walang sapat na leucine, hindi kailanman ganap na lumalakas ang senyales na iyon. Ngayon, dito nagiging malinaw ang problema sa karamihan ng mga plant-based na protina. Habang ang mga buto at legumes ay naglalaman ng protina, mayroon silang mas mababang konsentrasyon ng leucine at iba pang branch-chain amino acid tulad ng isoleucine at valine. Mayroon din silang kasamang antinutrients na mga compound tulad ng phytates na maring magpababa ng pagsipsip ng mga critical na mineral tulad ng zinc, iron, at magnesium, na lahat ay kinakailangan para sa metabolismo ng kalamnan. Sa kaibahan, ang pagkain na pinagtutunan natin ng pansin, ang mga itlog mula sa manok na pinakain sa pastulan, pasture-raised eggs, ay naglalaman ng isa sa mga pinakakumpleto at bioavailable na amino acid profile na matatagpuan sa kalikasan. Bawat itlog ay nagbibigay hindi lamang ng malakas na dosis ng leucine, kundi pati na rin ng methionine, lysine, at tryptophan, sa mga ratio na perpektong tumutugma sa tisyu ng kalamnan ng tao. At lampas pa ito sa mga amino acid. Ang pula ng itlog ay isang nutrient powerhouse na nagbibigay ng vitamina B12, choline, at omega-3 fatty acid na lahat ay direktang sumusuporta sa mitochondrial function, cellular signaling, at pagayos ng kalamnan. Kapag inihambing ng mga nanaliksik ang pantay na surfing na protina mula sa plant-based na pagkain laban sa itlog o whey, kapansin-pansin ang pagkakaiba. Ipinakita ng pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition na ang mga protina na mula sa hayop ay nagpapasigla ng muscle protein synthesis halos 2 beses na mas epektibo sa parehong bata at matatanda. Hindi ito dahil sa calories. Ito ay dahil sa density ng amino acid at bioavailability. Hayaan mong gawin itong praktikal. Isipin ang 2 construction site. Ang isa ay kumpleto sa mga tamang kagamitan, bihasang manggagawa at materyales sa pagbuo. Iyan ang iyong katawan sa mataas na kalidad na protina na mayaman sa leucine. Ang kabilang site ay may nawawalang kagamitan, kalahating staff, at mahinang materyales. Iyan ang nangyayari kapag umaasa ka sa hindi kumpletong plant proteins. Pareho silang maaring magsimula sa trabaho, ngunit isa lamang ang talagang magtatapos sa pagbuo ng bahay. Ngayon, hindi ito nangangahulugang ang chia seeds, lentils, o mani ay hindi malusog. Mahalaga ang maito para sa fiber, antioxidants, at micronutrients. Ngunit kung ang iyong layunin ay mapanatili ang mas ang kalamnan at labanan ang sarcopenia, dapat silang maging supporting players, hindi ang pangunahing pinakmulan ng protina. Sa katunayan, ang isang malaking itlog ay nagbibigay ng humigit kumulang 1 gram leucine. Ang pagkonsumo ng 2 hanggang 3 itlog, lalo na pagkatapos ng resistance training, ay naghahatid ng leucine threshold na humigit kumulang 3 gram na kailangan ng matatanda upang epektibong mag-trigger ng muscle protein synthesis. At narito ang mas malalim na layer. Ang mataba at phospholipid sa pulangan itlog ay tumutulong sa pagsipsip ng mga fat-soluble antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin na nagpapababa ng oxidative stress sa tissue ng kalamnan. Nangangahulugan ito na hindi ka lamang nagpapalusok ng paglago ng kalamnan, pinoprotektahan mo rin ang iyong mitokondria mula sa pagkasira ng pagtanda. Kaya kapag sinasabi nga tao na ang chia seeds ay ang bagong superfood, ang totu ay ang itlog ay ang orihinal na superfood para sa pagkilala ng kalamnan ng tao at cellular resilience. Kung nasiyahan ka sa pagpapaliwanag na ito, isaalang-alang ang pag-subscribe.
Nagpopos ako ng lingguhang malalim na pag-aral sa agham ngang mahabang buhay at nakakatulong ito upang mas maraming tao ang makatuklas nga estratehiya sa kalusugan na sinusuportahan ng ebidensya. Susunod, susurin natin ang isang bagay na mas kamangha-mangha. Kung paano ang iyong mitokondriya, ang maliliit na power plant sa loob ng iyong muscle fibers, ay tumutukoy kung gaano kakahusay na bumuo, magpanatili, at protektahan ang iyong tissue and kalamnan habang tumatanda ka. Kapag iniisip nga tao ang pagbuong kalamnan, madalas nilang naisip ang pagbubuhat ng weights, pagkain ng protina, at sapat na pahinga. Ngunit ilan lamang ang nakakaalam na ang tunay na pundasyon ng sigla ng kalamnan ay mas malalim pa sa mga microscopic energy factories sa loob ng ating muscle na kilala bilang mitokondriya. Narito ang nangyayari sa cellular level. Ang mitokondriya ang mga makina na nagpapagana sa bawat contraction, bawat proseso ng pag-ayos, at bawat signal na nagtutulak sa paglago ng kalamnan. Ginagawa nilang adenosine triphosphate o ATP ang mga sustansiya, ang currency ng enerhiya na ginagamit ng iyong katawan. Kung walang sapat at mahusay na mitokondriya, kahit ang pinakamahusay na diet at training plan ay hindi kayang panatilihin ang sintesis ng kalamnan. Ngayon, habang tumatanda tayo, bumababa ang kahusayan ng mitokondrial. Ang mga organeles na ito ay nagsisimulang magliak ng elektron sa panahon ng produksyon ng enerhiya na bumubuo ng reactive oxygen species o ROS. Sa paglipas ng panahon, ang oxidative stress na ito ay nakakasira sa mitochondrial membranes at DNA na nagpapababa ng kanilang kakayahang maglabas ng ATP. Ang resulta ay pagkapagod, mas mabagal na pagaling, at sa loob ng maraming taon, mas mabilis na sarcopenia, ngunit narito ang nakapagpapalakas na bahagi. Ang pagina ng mitokondrial ay hindi maiwasan. Ito ay lubhang modifiable sa pamamagitan ng nutrition, ehersisyo, at hormetic stressors tulad ng cold exposure at sauna. At dito nagiging kritikal ang papel ng pagkain na pinagtutunan natin ng pansin, ang mga itlog mula sa manok na pinakain sa pastulan. Ang maitlog ay mayaman sa ilang compound na direktang nagpapalusok at nagpoprotekta sa mitokondriya. Ang choline na sagana sa pulang na itlog ay mahalaga para sa pagbuo ng phospholipid membranes na nagpapanatili ng matatag na istruktura ng mitokondrial. Ito rin ay isang precursor para sa acetylcholine, ang neurotransmitter na nag-activate ng muscle contraction. Kung walang sapat na choline, bumababa ang pagganap at koordinasyon ng kalamnan. Nagbibigay din ang itlog ng riboflavin o vitamina B2, isang cofactor sa electron transport chain, ang serye ng mga reaksyon sa loob ng mitokondriya na gumagawa ng ATP. Kung walang riboflavin, ang chain na iyon ay bumabagal tulad ng isang depektibong makina na tumatakbo sa mahinang gasolina. Idagdag pa ang selenium, coenzyme Q10, at omega 3 fatty acid na nasa itlog, at mayroon kang nutrient matrix na idinisenyo upang suportahan ang oxidative balance at mahusay na daloy ng enerhiya. Hayaan kong pasimplehin ito sa isang metapora. Isipin ang iyong mitokondriya bilang libu-libong maliliit na baterya sa loob kang bawat muscle cell. Sa paglipas ng panahon, nawawalan ng charge ang mabaterya na iyon. Ngunit kapag pinakain mo silang tamang sustansya choline, B vitamins, healthy fats, sila ay nagre-recharge, nagbubuo muli, at nagpaparami. Ang prosesong iyon ng paggawa ng bagong mitokondriya ay tinatawag na mitochondrial biogenesis. At ito ay isa sa masusi upang manatiling bata at malakas. Ang pananaliksik mula sa mga institusyon tulad ng Universidad ng Copenhagen at Harvard Medical School ay nagpakita na ang pagsasama na resistance training sa mataas na kalidad na pagkuha ng protina ay nagpapahusay sa mitochondrial biogenesis sa skeletal muscle. Ang kombinasyong ito ay nagpapalakas ng produksyon ng enerhiya at sintesis ng protina na bumubuo ng isang self-reinforcing cycle ng lakas at pag-ayos. At dito muli nagliliwanag ang itlog.
Ang balanseng ratyong protina sa taba sa isang buong itlog ay nagpapabagal ng kaunti sa panunaw upang mapanatili ang matatag na antas ng amino acid sa daluyan ng dugo na nagbibigay ng patuloy na signal para sa pag-ayos ng kalamnan at pagaling ng mitochondrial. Ginagawa nitong perpektong post-workout o recovery meal ang mga ito, lalo na para sa mga matatanda na nahanap upang ibalik ang lakas at tibay, isa pang kamanghamanghang aspeto. Natuklasan ng mga kamakailang pag-aral na ang ilang peptide na inilabas mula sa mga protina ng itlog sa panahon ng panunaw ay kumikilos bilang mga antioxidant at anti-inflammatory agent sa loob ng tissue ng kalamnan. Ang mga peptide na ito ay tumutulong na labanan ang ROS at panatilihin ang integridad ng mitochondrial DNA. Sa madaling salita, parang sila ay maliliit na repair crew na nagtatrabaho sa loob ng iyong muscle na kukumpuni ng oxidative damage bago ito maipon. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ito, pindutin ang like button at ibahagi ang iyong mga salubin sa mga komento. At siyempre, mag-subscribe kung gusto mo ng mas malalim na pag-aaral sa nutrisyon at agam ng mahabang buhay dahil susunod ay ikokonekta natin ang matuldok sa pagitan ng pamamaga, hormonal balance, at pagtanda ng kalamnan. Ang susunod na pananaw na ito ay magbubunyag kung paano ang pagkontrol sa pamamaga at pagsuporta sa mga anabolic hormone ay maaring lalo pang magpalakas sa kapangyarihan nga pagpapanatili nga kalamnan ng pagkaing ito na mayaman sa sustansiya. Kung nais mong maunawaan kung bakit bumibilis ang pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad 40, kailangan mong tingnan ang dalawang makapangyarihang biological na puwersa na tahimik na humuhubog sa bawat aspeto ng pagtanda, ang pamamaga at hormonal decline. Magsimula tayo sa pamamaga. Ang isang bata at malusok na kalamnan ay nasa patuloy na ritmong pagkasira at pagayos. Ang bawat pag-ehersisyo ay nakdudulot ng micro-tears at bawat pagkain na naklalaman na mataas na kalidad na protina ay nakayos sa kanila na nakpapalakas sa kalamnan. Ngunit habang bumubuo ang talamak na low-grade inflammation na dulot ng stress, mahinang diet, kakulangan sa tulog, o maging ng environmental toxins ang ritmong ito ay nagsisimulang mawalan ng zinc. Sa cellular level, ang mga nagpapaalap na cytokine tulad ng tumor necrosis factor alpha at interleukin 6 ay nakakasagabal sa insulin signaling at mTOR activation na parehong kritikal para sa paglago ng kalamnan. Pinapataas din nila ang oxidative stress. Sinisira ang mitochondrial membranes at pinipigilan ang produksyon ng ATP. Ang kalagayang itong talamak na pamamaga na madalas na tinutukoy bilang inflammaging ay nagpapanatili sa katawan sa isang catabolic state. Sinasabi nito sa iyong muscle cells na mas madalas na masira kaysa sa magtayo. Sa paglipas ng panahon, ito ay humahantong sa pagliit ng muscle fibers, pagkawalang lakas, at pinababang metabolic rate. Ngunit narito ang kamanghamanghang bahagi. Maaring paiktingin o pahupain na iyong diet ang apoy na ito. Ang maitlog, lalo na kung galing sa manok na pinakain sa pastulan, ay puno ng anti-inflammatory nutrients na sumasagot sa mga prosesong ito. Halimbawa, naglalaman sila ng omega-3 fatty acid, EPA at DHA na nagpapababa ng produksyon ng pro-inflammatory prostaglandins. Ang mga fatty acid na ito ay direktang isinasama sa cell membranes na nagpapabuti ng fluidity at nagpapababa ng inflammatory signaling na madalas na nakakapinsala sa pag-ayos ng kalamnan. Nagbibigay din ang pula nga itlog ng choline at phosphatidylcholine na sumusuporta sa methylation at detoxification pathways sa atay. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling ng mahusay na detoxification, binabawasan ng katawan ang oxidative stress load na nagpapahintulot sa muscle cells na mas epektibong gumaling pagkatapos ng ehersisyo o pinsala. Ngayon, lumipat tayo sa mga hormone. Ang testosterone, growth hormone, at insulin-like growth factor N ay tatlo sa pinakamahalagang bahagi sa pagpapanatili ng muscle mass. Lahat ng tatlong ito ay natural na bumababa sa pagtanda, ngunit ang talamak na pamamaga ay nagpapabilis sa pagbaba na iyon. Kapag tumataas ang nagpapaalap na cytokine, ang hypothalamic pituitary axis ang iyong sentrong kontrol ng hormone ay nagsisimulang malfunction. Dito nagiging makapangyarihang kaalyado ang nutrisyon. Ang mga itlog ay naglalaman ng kolesterol, isang molecule na madalas na hindi naunawaan at hindi patas na dinidemonyo
Ngunit sa katotohanan, ang kolesterol ay ang hilaw na material kung saan isinasama ang mga steroid hormone tulad ng testosterone. Ipinakita ngang maraming pag-aral na ang madiet na nagbibigay ngang sapat na dietary cholesterol ay maring sumuporta sa mas malusok na antas ng testosterone sa parehong kalalakihan at kababaihan, lalo na kapag pinagsama sa resistance training. Bukod pa rito, ang bitamina D na matatagpuan sa itlog ay nagpapahusay sa sensitivity ng androgen receptor na tumutulong sa katawan na gumamit ng maumiral na hormonan ng mas mahusay. Nangangahulugan ito na hindi ka lang nagpapataas ng antas ng hormone. Ginagawa mo ring mas tumutugon ang katawan sa mga hormone na mayroon ka na, hayaan mong gawin itong praktikal. Isipin ang pamamaga at hormon bilang dalawang panik ng isang timbangan. Kapag tumaas ang pamamaga, bumababa ang mga anabolic hormone. Ngunit kapag nakpasok kang anti-inflammatory nutrient-dense na pagkain tulad ng itlog, nagsisimula mong balansehin ang timbangan. Pinapawi mo ang immune overactivity, binabawasan ang oxidative stress, at binibigyan mo ang iyong endocrine system nga materyales na kailangan nito upang maibalik ang lakas at sigla. Natuklasan ng isang pag-aral noong 2020 na inilathala sa nutrients na ang mga matatandang kumakain ng mga pagkain na mayaman sa omega-3 kasama na ang itlog ay nakakaranas ng kapansin-pansing pagpapabuti sa lakas ng kalamnan at pagbabangang nga nagpapaalap na marker tulad ng C-reactive protein. Hindi iyon nakataon. Ito ay biochemistry. Ang matamang sustansiya ay nagpapababa ng pamamaga at nagpapataas ng kakayahan ng katawan na ayusin at lumago. Bago tayo magpatuloy, isang mabilis na paalala. Kung nakikita mong kapakipakinabang ito, pindutin ang like button, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe. Malaki ang may tutulong nito sa channel at nakakatulong na may bahagi ang mga kasangkapang ito sa mas maraming tao na gustong i-optimize ang kanilang health span sa pamamagitan ng agham na sinusuportahan ng ebidensya. Dahil sa susunod na seksyon, susuriin natin ang isang bagay na mahalaga na madalas na hindi napapansin ng karamihan ang timing at konteksto. Kahit ang pinakamahusay na sustansiya ay maaring mabigo kung ito ay kinakain sa maling oras. Ipapadetalye natin kung kailan at paano kainin ang pagkain ito upang ma-maximize ang pag-ayos ng kalamnan, mitochondrial health, at mga benepisyo sa longevity. Maaari kang kumakain ng pinakamasustansiyang pagkain sa mundo, ngunit kung kinakain mo ito sa maling oras o sa maling konteksto, maaring hindi ito magamit ng mahusay ng iyong katawan. Sa agam longevity, ang timing ay madalas na kasing lakas na mga sustansiya mismo. Pagdating sa pagbuo at pagpapanatili ng kalamnan, ang timing ng pagkuhang protina ay kritikal dahil ang iyong mga kalamnan ay tumutugon sa mga amino acid sa pulses, hindi sa isang patuloy na daloy. Sa madaling salita, gusto mong bigyan ang iyong katawan ng isang malinaw na anabolic signal, hindi isang background hum. Narito ang nangyayari sa cellular level. Pagkatapos ng resistance training o anumang pisikal na aktibidad na humahamon sa iyong mga kalamnan, ang iyong mga cell ay pansamantalang nagiging mas sensitibo sa mga amino acid at insulin. Ito ay tinatawag na anabolic window, isang panahon kung saan ang iyong mga kalamnan ay handang sumipsip ng mga sustansiya, mag-activate ng mTOR pathway, at simulan ang proseso ng muling pagbuo. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mataas na sensitivity na ito ay tumatagal ng humigit kumulang 24 oras pagkatapos ng pagsasanay, ngunit tumataas sa loob ng unang 3 oras. Ang pakonsumo ng mataas na kalidad na protina, tulad ng itlog, sa loob ng bintanang ito ay maaring doblehin ang iyong rate ng muscle protein synthesis kumpara sa pagkain ng parehong pagkain pakalipas ng ilang oras. Ang mga buong itlog sa partikular ay nagbibigay ng isang natatanging kalamangan dahil sa kung paano magkasama ang kanilang mga sustansya. Ang tabang pulang itlog ay bahagyang nagpapabagal sa panunaw, na nagpapahintulot sa mga amino acid mula sa puting itlog na pumasok sa daluyan ng dugo ng unti-unti sa halip na sabay-sabay. Lumilika itong patuloy na anabolic signal na maaring tumagal ng ilang oras, perpekto para sa pagsuporta sa pagaling pagkatapos ng ehersisyo at pag-ayos ng mitochondrial. Ngunit ang timing ay hindi lamang tungkol sa mga ehersisyo. Ang circadian biology, ang natural na ritmo ng metabolismo ng iyong katawan,
ay mayroon ding malaking papel. Ipinakita ngang mapag-aaral na ang pagkonsumo ngang mapakaing mayaman sa protina sa mas maagang bahagi ngang araw ay nagpapahusay sa muscle protein synthesis, glucose regulation, at metabolic flexibility kumpara sa pagkain ngang parehong pagkain sa gabi. Nangangahulugan ito na ang pagsisimula na iyong araw sa itlog ay hindi lamang isang matalinong pagpipilian sa nutrisyon, kundi pati na rin isang metabolic. Ang pagkuhang protina sa umaga ay nakakatulong na ihanay ang iyong panloop na orasan, nagpapalakas ang produksyon enerhiya, at sumusuporta sa mga ritmo ngang hormone na nagtataguyod ng pagpapanatili ng kalamnan at metabolismo ngang taba. Ngayon, pag-usapan natin ang synergy. Ang pagpapares ng itlog sa mga tamang sustansiya ay nagpapalakas ng kanilang mga benepisyo. Halimbawa, ang pagsasama ng itlog sa mga gulay na mayaman sa antioxidant tulad ng spinach, kale, o bell peppers ay nagpapataas ng pagsipsip ng mga carotenoid tulad ng lutein at zeaxanthin, dalawang compound na nagpapababa ng oxidative stress sa mata at tissue ng kalamnan. Katulad nito, ang pagdaragdag ng pinakmulan ng malusok na taba tulad ng extra virgin olive oil o avocado ay nagpapahusay sa bioavailability ng mga fat-soluble na bitamina tulad ng bitamina D at bitamina E na lalo pang sumusuporta sa pagaling at kontrol sa pamamaga. Narito ang isang simpleng praktikal na halimbawa sa Pilipinas. Ang isang post-workout meal na binubuo nga 2 hanggang 3 itlog mula sa manok na pinakain sa pastulan, sinabawang gulay tulad ng talbos ng kamote o kangkong, at kaunting langis ng niyog, ay nagbibigay ng perpektong balanse, amino acid, antioxidant, at taba para sa pagayos ng kalamnan at suporta sa mitochondrial. At kung ikaw ay nagpa-practice ng intermittent fasting, ang pagbasag ng iyong pag-ayuno sa isang pagkain na mayaman sa protina na nakasentro sa itlog ay makakatulong na i-reset ang iyong insulin sensitivity habang pinipigilan ang pagkasira ng kalamnan. Tandaan lamang, ang pag-ayuno ay isang uri ng hormetic stress. Kailangan itong balansehin ng sapat na nutrisyon pagkatapos upang suportahan ang pagaling. Isipin ang timing sa konteksto tulad ng pagtun ng isang instrumento. Ang mangota, ang iyong masustansiya, ay maaring perpekto. Ngunit kung i-play mo ang ito sa maling oras, mawawala ang himig. Kapag nakuha mo ang tamang timing, lahat ay nakakasundo. Ang mga hormone, mitokondriya, at pagbabagong buhay ng kalamnan ay gumaganap ng makakasabay. Bago tayo magpatuloy, kung nakikita mong kapakipakinabang ito, pindutin ang like button, mag-iwan ang komento tungkol sa iyong natutunan sa ngayon, at mag-subscribe. Nakakatulong ito upang mas marami pa tayong mabigyan ng agam ng mahabang buhay na batay sa ebidensya sa mas maraming tao na naghahanap upang kontrolin ang kanilang kalusugan. Dahil susunod, pagsasama-samahin natin ang lahat ng mga pananaw na ito sa isa sa mga pinakamakapangyarihang pananaw ng buong talumpati. Kung paano ang pagpapanatili ng kalamnan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon ay hindi lamang tungkol sa lakas o hitsura. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang leverage na mayroon tayo upang pahabain ang health span, pagbutihin ang pagana ng utak, at pagandahin ang kalidad ng buhay sa mas matandang edad. Kapag iniisip ng karamihan ang mahabang buhay, iniisip nila ang kalusugan ng puso, pagganang utak, o pagpapanatili ng kanilang DNA na bata. Ngunit may nawawalang bahagi sa larawang iyon, isang tahimik na organ na tumutukoy kung gaano katagal at gaano kahusay tayo nabubuhay. Ang organ na iyon ay ang kalamnan. Ang kalamnan ay hindi lamang tissue para sa lakas at paggalaw. Ito ay isang buhay na endocrine organ, isang pabrika ng kemikal na nakikipag-ugnayan sa halos bawat sistema sa iyong katawan. Sa bawat pagkontrata mong kalamnan, naglalabas ka ng mga signaling molecule na tinatawag na myokines. Ang mga molekule na ito ay dumadaan sa daluyan ng dugo na nakakaimpluensya sa metabolismo, immunity, at maging sa cognition. Narito ang nangyayari sa cellular level. Kapag ang mga kalamnan ay aktibo at sapat na nourished, naglalabas sila ng myokines na nagpapababa ng pamamaga, nagpapahusay sa sensitivity ng insulin,
at nagpapasigla sa mitochondrial biogenesis sa malalayong tissue tulad ng atay at utak. Ngunit kapag bumaba ang mas ng kalamnan, nawawala ang mga kapaki-pakinabang na signal na iyon. Sa halip, ang katawan ay lumilipat patungo sa catabolism, mas mataas na pamamaga, mas mahinang kontrol sa glucose, at pinabilis na cellular aging. Iyan ang dahilan kung bakit tinutukoy ngayon ng mga siyentipiko ang kalamnan bilang isang longevity organ. Hindi lamang ito nakakatulong sa iyong paggalaw, nakakatulong din ito sa iyong mas matagal na buhay na may sigla. Ang pagpapanatiling ng mas kalamnan ay sumusuporta sa regulasyon glucose sa pamamagitan ng pagiging isang malaking reservoir para sa pagkuhang glucose. Mas maraming kalamnan ay nangangahulugang mas mahusay na katatagan ng asukal sa dugo, mas mababang antas ng insulin, at mas mababang panganib ng type 2 diabetes at metabolic syndrome, dalawa sa pinakamalaking akselerator ng biological aging. At mayroon pa, ang ugnayan sa pagitan ng kalamnan at kalusugan ng utak ay malalim. Ang mga myokines tulad ng irisin at brain-derived neurotrophic factor na inilalabas sa panahon ng aktibidad ng kalamnan ay nagpapasigla sa neurogenesis at nagpoprotekta sa mga neuron mula sa oxidative damage. Iyan ang isang dahilan kung bakit ang mapisikal na aktibong individual ay may mas mababang panganib ng cognitive decline at dementia. Ngayon, saan naman nabibilang ang nutrisyon sa equation na ito? Hindi kayang gampanan ng kalamnan ang natungkuling ito na nagpapahabang buhay kung walang hilaw na materyales upang panatilihin ang sarili. At ibinabalik tayo niyan sa ating pangunahing tema, ang itlog bilang isang pundasyong pagkain para sa mahabang buhay. Ang amino acid mula sa itlog ay nagbibigay ng mga building block para sa mga myokines at structural protein. Ang choline ay sumusuporta sa neurotransmitter synthesis, direktang nakaugnay sa nutrisyon na kalamnan sa pakanap na utak. Binabawasan ng omega-3 fatty acid ang neuroinflammation, habang ang B vitamins at selenium ay nagpoprotekta sa DNA at mitochondria mula sa oxidative stress. Sa esensya, kapag pinakain mo ang iyong makalamnan ng mapakain tulad ng itlog, hindi ka lamang nagtatayo ng lakas. Pinipino mo ang biochemical symphony na nagpapanatiling bata sa iyong buong katawan. Hayaan mong magbahagi ako ng isang simpleng halimbawa sa Pilipinas. Isipin ang 70 taong gulang. Ang isa ay nagpanatiling ang malakas na mas ang kalamnan sa pamamagitan ng nutrisyon na mayaman sa protina at resistance training. Ang isa naman ay hinayaan na dumating ang sarcopenia. Ang unang individual ay may matatak na blood sugar, matalas na pag-isip at kalayaan. Ang ikalawang individual ay nahaharap sa pagkapagod, kahinaan at metabolic dysfunction. Hindi lang suwerte ang pagkakaiba. Ito ay biology na hinuhubog na mapagpipilian. Natuklasan ng isang pangmatagalang pag-aral mula sa Universidad ng Santo Tomas na ang mga individual na may pinakamataas na mas ng kalamnan sa mas matandang edad ay may 50% mas mababang panganib ng mortality mula sa lahat. Ang sanhi, ang kalamnan ay literal na balutin o pagtanda, kaya kapag kumakain kang almusal na may itlog mula sa manok na pinakain sa pastulan, hindi mo lamang pinapakain ang iyong mga kalamnan, nagpapadala kang mensahe sa iyong buong katawan ayusin, palaguin, buhayin muli. Hindi ito tungkol sa pagpapaganda o katawan. Ito ay tungkol sa sigla. Bawat gramo ng kalamnan na iyong pinapanatili ay nagpoprotekta sa iyong metabolismo, iyong mitokondria, at iyong isip. Kung ang pananaw na ito ng kalamnan bilang tunay na makina ng mahabang buhay ay nagbibigay inspirasyon sa iyo, siguraduhing pindutin ang like button. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan marinig ito at mag-subscribe para sa mas malalim na pag-aral sa agham ng nutrisyon, cellular health at pagtanda ng maayos. Dahil sa susunod, sa konklusyon, pagsasama-samahin natin ang lahat ng mga pananaw na ito, isinasalin ang agham sa isang malinaw na praktikal na plano nga aksyon na maaari mong simulan ngayon upang makabuong lakas, enerhiya, at katatagan para sa mga dekada na darating. Ang mahabang buhay ay hindi tungkol sa pagdaragdang mas maraming taon sa buhay. Ito ay tungkol sa pagdaragdang mas maraming buhay sa iyong mataon. At ang susi dito ay hindi nakasalalay sa isang supplement, genetic tweak
o mabilisang solusyon, kundi sa mga pang-araw-araw na senyales na ipinapadala natin sa ating sarili sa pamamagitan ng paggalaw, nutrisyon, at pagiging papahu. Sa loob ng nakalipas na ilang dekada, natutunan natin na ang kalamnan ay higit pa sa isang istruktura, ito ay isang senyales. Sinasabi nito sa iyong mitokondria na mag-regenerate. Sinasabi nito sa iyong utak na manatiling alerto. Sinasabi nito sa iyong katawan na ito ay buhay pa, madaling umangkop at malakas, at bawat pagpipilian na gagawin mo tungkol sa pagkain at aktibidad ay nagpapalakas o nagpapahina ng senyales na iyon. Ang maitlog, isa sa mga pinaka-perpektong dinisenyong pagkain ng kalikasan, ay naglalaman ng prinsipyong iyon ng synergy. Sa loob ng isang simpleng balat, naroon ang tumpak na kombinasyon ng mga amino acid, bitamina, mineral, at lipid na kailangan ng iyong katawan upang ayusin ang sarili. Kapag kumain ka ng itlog, hindi ka lamang kumakain ng protina, kumakain kang biological na tagubilin para sa regeneration. Sa pamamagitan ng pag-alay ng masustansiya na iyon sa tamang timing, lifestyle, at pagsasanay, inilalabas mo ang tunay na potensyal ng kalamnan bilang isang organo ng mahabang buhay. Ito ay nagiging kalasag laban sa insulin resistance, cognitive decline, at mitochondrial decay. Ito ay nagiging pundasyon ng metabolic youth, anuman ang iyong chronological age. Malinaw ang agham. Ang mga individual na nakpanatiling ng malakas na mas ng kalamnan hanggang sa edad 50-60 at higit pa ay may mas mababang panganib ng talamak na sakit at nakpapanatiling ng mas mataas na kalidad ng buhay. Mas mayos silang gumalaw, mas malinaw mag-isip, at mas mabagal tumanda dahil ang kanilang mitokondria ay nananatiling buhay na may enerhiya at layunin. Hindi komplikado ang landas pasulong. Nagsisimula ito sa simple, pare-pareho na mga hagbang. Una, simulan ang iyong araw sa mga pagkaing mayaman sa protina. Mas mabuti na kasama ang mga buong itlog mula sa manok na pinakain sa pastulan. Pangalawa, gamitin ang iyong kalamnan sa pamamagitan ng resistance training o bodyweight movement ng ilang beses sa isang linggo. Pangatlo, suportahan ang pagaling sa sapat na tulog, hydration, at mga pagkaing mayaman sa micronutrients. Pangapat, magsanay ng circadian alignment, kumain ng mas maaga, gumalaw araw-araw, at hayaan ang iyong katawan na sundin ang natural na ritmo nito. Panlima, tingnan ang nutrisyon bilang impormasyon, hindi lamang gasolina. Sinasabi ng bawat pagkain sa iyong katawan kung paano tumanda. Kapag ganito ka nabuhay, ang iyong mga kalamnan ay hindi na nagiging passive tissue at nagiging aktibong tagapagbantay ng iyong sigla. Ang iyong mitokondria ay gumagana ng mahusay. Ang iyong mahormona ay nananatiling balanse. At ang iyong utak ay umuunlad ng may kalinawan at fokus. Ito ang ibig sabihin ng mabuhay ng biologically young, kahit na lumilipas ang kalendaryo. Kaya, habang tinatapos mo ang video na ito, tandaan ito, ang mahabang buhay ay hindi naghihintay sa isang laboratorio. Ito ay nasa loob ng iyong mga cell. Ang pagpipilian upang buhayin ito ay nagsisimula bawat umaga sa unang pagkain, unang paggalaw, at ang pag-iisip na patuloy na magpakita para sa iyong katawan. Salamat sa paglalaan ng oras upang suriin ang agham ng kalamnan, mitokondria, at ang pambihirang potensyal na nakatago sa isa sa mga pinakakumpletong pagkain ng kalikasan, ang itlog. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, pindutin ang like button. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng kaalaman na ito at mag-subscribe para sa mas malalim na pag-aaral sa mga estratehiya na batay sa ebidensya para sa pag-optimize ng iyong kalusugan, pagganap at lifespan. Dahil ang kinabukasan ng mahabang buhay ay wala sa malayong hinaharap, nagsisimula ito sa kung ano ang gagawin mo sa susunod.